Ano ho? Okay, ganun din po ang ating gagawin. At tama nga naman yung sabi ng iba, yung mga pasugalan ay nagbukas na eh. Bakit tayo hindi? Di ba? Okay, kaya po, mamayang 2 o'clock ay meron po tayong muling yun ang ating panggabi, yung ating alas 12. No? Alright, yung ating po mga special number na.
Sa inyo yung Bible, sa book of 2 Peter chapter 3. At ngayon pong umaga, ay pinili ko po na tayo mag-usap doon po sa isang pamilya na napaksa ng mga mananampalataya. Naniniwala ko na ito po yung angkop naman sa ating pong kalagayan sa kasalukuyan. Now, 2 Peter chapter 3 and verse number 18, ito po yung panawagan ng Panginoon sa lahat ng mga genuine believer. In 2 Peter 3 and verse number 18, ang Diyos ay nananawagan sa bawat Kristiyano to grow in grace. Verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Yes, God called us to grow in grace. Maging sa 1 Peter 2 and verse number 2, the Bible says, as a newborn babe, desire the sincere meal of the word that ye may grow thereby. Yes, God called us to grow. Now, maging sa Ephesians chapter 4 and verse number 15, itong klase ng paglagong ito ay siya ring binanggit ng Panginoon. But speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. Kaya nga, every Christian, every genuine Christian must desire this kind of growth. Lahat ng mananampalataya, lahat ng totoong Kristiyano ay marapat na magkaroon talaga ng tinatawag na pagnanais, hangarin na lumago sa klaseng ito ng panawagan ng Panginoon. Alright? Grow in grace. Kaya nga, isa sa mahalagang katanungan ay yung katanungan, ikaw ba ay lumalago? Ikaw ba ay lumalago sa biyayang ito? Itong pangyayaring ito naganap sa buong mundo. Isa rin katanungan ay, ano ang ibinunga sa ating mga mananampalataya nitong pandemic na ito? At ano ang ibinunga sa iyo ng quarantine? Ano ang iyong natutuhan? Ano ang iyong nakita na pinaka-importante talaga na dapat mong paghandaan at sana ay iyong pinaghandaan? Ano yung naranasan mo na very unforgettable sa iyong buhay? Ano, sa isang tunay na mananampalataya, kung iyong pong pag-aaralan po ito po'y narapat na mayroong kang natutuhan at may naging paglago sa iyong buhay. Alright, sana po'y hindi na quarantine kahit yung ating spiritual growth. Di ba? Kahit yung ating testimony ay hindi na quarantine. Bakos natuto tayo. Di ba? Alright, kaya ngayong umaga, ang ating paksay, how to know if you are growing in grace. How to know if you are growing in grace. Now, number 1, 2 Corinthians 12, verse number 7 to number 9. 2 Corinthians chapter 12, verse number 7 to number 9. Nainiwala ko na lahat tayo ay nagkaroon ng seryosong panalangin na, Lord, patapusin mo na po ito. Alisin mo na po itong coronavirus na ito. Lord, I pray na magwakas na po ito. Now, in 2 Corinthians chapter 12, verse number 7 to number 9, si Pablo rito ay nagkaroon ng kakaramdaman na tila ba mabigat sa kanya. Kaya sabi sa verse number 7, and lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan, to buffet me,
lest I should be exalted above measure. Meron siyang tinig sa laman. Nagkaroon siya ng mabigat na karamdaman. Kaya sabi niya sa talatang 8, dahil dito, ako'y nakiusap sa Panginoon ng 3 ulit na ito'y mawala sa akin. But verse number 9, ang sagot ng Panginoon kay Pablo ay, my grace is sufficient for thee. Iba ang naging sagot ni Pablo sa kanyang panalangin. Ang panalangin ni Pablo, Lord, alisin mo na itong sakit na ito sa akin. But sa halip, ang sagot ng Diyos kay Pablo, ang biyaya ko sapat sa iyo. Hindi pinili ng Diyos na alisin kay Pablo ang kanyang tinig sa laman. Bakos ang Diyos ay nagbigay ng biyaya sa kanya. Alright? Sabi ng Panginoon, Lord, Pablo, my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmity, that the power of Christ may rest upon me. Number 1, how do we know if we are growing in grace? Number 1, grace cultivates trust in God. Grace cultivates trust in God. Ang biyaya ng Diyos ay lumilikha sa bawat Kristiyano ng higit pang tiwala sa Panginoon. Hindi nawala ang problema. Yung biyaya ng Diyos ay hindi daan upang hindi katablan ng suliranin. Ang biyaya ng Diyos ay hindi kalasag upang hindi ka magkakasakit o hindi ka magkakaroon ng problema sa buhay. Kundi bagos yung biyaya ng Diyos ay nagkukultivate ng tiwala sa bawat Kristiyano na sa kabila o gitna ng problema, magtitiwala siya sa Diyos at magpapatuloy pa rin siya. Kaya dahil dito, si Pablo ay sumambit ng katagang. Dahil dito, nakita ni Pablo na kapag pala siya'y mahina, doon siya malakas. Akala ni Pablo, higit siyang naging epektibo, higit siyang magiging malakas kapag nawawala yung kanyang tinig sa laman. No, hindi niya. Sapagkat natutuhan niya, kung pala ito'y wala sa akin, yung lakas ko sa sarili kong kakayahan. Pero bagamat meron akong tinig sa laman, yung lakas ko, hindi na ako. Diyos na ang gumagawa nito ngayon sa akin. Yes, Christian, grace cultivates trust in God. Now, how do we know if we are growing in grace? How do we know? May tiwala ka pa rin sa Panginoon at nakapagpapatuloy ka. Alright? Yes, grace does not shield us from trouble, but grace gives us the ability to trust in God in times of pandemic or trouble. Nabalisa ka ba nitong virus na ito? Natakot ka ba? Dumating ba yung panahon na pagkakataon minsan na hindi ka nakakatulog o nawalan ka ng gana? Salamat sa Panginoon na sa gitna ng ganoong kalalagayan, nagtiwala ka pa rin sa Diyos. Yes, grace cultivates trust in God. Alright? Kaya nga, in the end, nakita ni Pablo na yung biyaya ng Diyos ay nagbigay pa sa kanya ng kagalakan, tiwala, at dito niya naranasan yung kapangyarihan ng Diyos sa kanya pong buhay.
Sabi ng isa nating kapatid, nag-alala tayo sa kanya sapagkat nagkasakit nga siya ng COVID-19. Siyempre, kagad iisipin ko ba pag hindi na to madadala. Kung ito may matutuluyan, ay hindi na rin makikita ng kanyang mga kapatid. Ikikremate siya. Pero ang sagot niya, Pastor, hindi po ako nag-aalala. Hindi po ako natatakot. Handa ako, ano man ang mangyari sa akin. Yun ba yung para masabi niya yun? Yun yung grace of God. Yun ang grace of God. Alright? Iisipin natin, siguro nag-iiyak siya doon. Di ba? Yung di mag-asawang nasa hospital, during that time, nakita niya na sa kanyang kawalan, ang Diyos din ang siyang nagpuno. Di ba? Can you imagine? Kaya nga, grace cultivates trust in God. Sabi niya sa akin, Pastor, alam niyo naman ako, kahit nung nakaraang taon pa, handa ako sa anuman ang gagawin ng Panginoon. You see? Kaya nga, makikita niya, the grace of God does not shield us from trouble. Pero ito yung kasangkapan upang yung trouble, hindi tayo wasakin. Bagkus makapagpatuloy ka, at yung tiwala mo, hindi ito mawala sa iyo. Grace cultivates trust in God. Alright? It creates faith in God to provide sa lahat ng iyong kailangan. It creates faith in God to provide strength sa ano man ang iyong pinagdadaanan. It creates also trust in God na siya ang magpoprotekta sa iyo. Secondly, 2 Corinthians 4, verse 15. How to know if you are growing in grace? 2 Corinthians 4 and verse 15. Alright, ready? Tayo lahat. For all things are for your sakes, that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God. Secondly, grace produce rejoicing and thankfulness to God. Grace produce what? Rejoicing. Alright? Kaya nga sa biyaya ng Lord, nagagala ka pa rin sa biyaya ng Panginoon, nagpapasalamat ka pa rin sa ating Panginoon. The more a Christian grow in grace, the more his heart are tuned to rejoice in the Lord and to sing what? Praises to God. Nakita mo si Pablo, hindi ba tsaka si Silas? Nagdurusa sa bilangguan. Mas pangit yung kanilang naging katatayuan kaysa sa naging katatayuan ng Kristiyano ngayon. Pero kita nyo, sa gitna ng madilim na selda, sa gitna ng malamig na baldosa, si Pablo at si Silas ay umaawit ng papuri sa Diyos. Now, paano nila ito nagawa? Yun yung biyaya. Amen? Yun yung grace. Kaya doon mo makita, okay, anong ibig sabihin ng growing in grace? To grow in grace is what? Meron kang rejoicing and thankfulness anuman ang iyong pinagdaraanan. Nagagawa mo pa rin magpasalamat. In chapter 6 and verse number 10 ng 2 Corinthians 6:10, as
sorrowful, yet always what? O, kita mo? Oh, you see? Nalulungkot siya. Ganun pa man, nagagalak siya as poor, yet making what? Many rich. Hindi niya nakikita yung sorrowful, hindi nakikita yung siya poor. Nakikita niya ay yung ang nakikita niya yung mayaman pa rin siya sa Panginoon. As having nothing yet possessing all things. Meron siyang nakikita na hindi nakikita ng iba. Meron siyang nadarama na hindi nadarama ng iba. Kita niyo? Okay, meron siya na wala ang iba. Ano yun? Grace of God. You see, so grace produces rejoicing and thankfulness to God. Umanang yung pagdaanan. Kaya nga, ang isang growing Christian, madalas siyang magpasalamat at magpuri sa Diyos. Amen? Ang isang growing Christian, meron siyang tiwala sa Lord. Ano man ang dumating sa Kanya. Okay? Meron siyang nakikita na hindi nakikita ng iba. Meron siyang nadarama na hindi nakikita ng iba. Meron siyang taglay na walang iba. Yes, quarantine. Lockdown. Ilang buwan? Ilang buwan? Kulang-kulang 2 buwan. Diba? Pero, hey, nagutom ka ba? Nagutom ka ba? Pero yun ang inisip mo. Kasi walang palengke, walang trabaho. Nagutom ka ba? Namayat ka ba? Hirap, namili ka na nga ng damit ka rin ng umaga eh. Ha? Nagkasakit ka ba? Ha? Lagi ka nga sa toilet eh. Kasi kain ka na kain. Di ba? Oh, nangailangan ka ba? Kinapos ka ba? Ha? Alright. Lagi nga gusto mong lumabas kasi hindi ka mawala ng bibilin. Kita mo, may pambili ka. At meron kang mabibili. Yun yung grace of God. Alright. Ha? Pero kita mo ang nature ng tao, nung dumating yung maglalakdaw, kaagad negative ka. Kaagad takot. Kaagad pangamba, hindi ka makangiti. Nahalimutan mo, may Diyos ka. Ha? Na great provider. Okay? Ha? Na nagmamalasakit sa'yo. Ha? Magugutom ang iba, pero hindi ka magugutom. Magiging kawawa mo, pero hindi ka magiging kawawa. Malakas ang ating Lord. Sabihin, the Lord is my shepherd. I shall not want. Ang ating Diyos ay gracious, good, and merciful. So grace produced rejoicing and thankfulness to God. Pare-pareho tayo ng naramdaman. Nung kasagsagan ng lockdown, lagi tayo nakakadama pare-pareho ng uubuhin, sisipunin, sasakit ang ulo, hirap huminga. Diba? At nag-iisip, ito na nga kaya. Oh, you see? Pero hindi nangyari, di ba? Okay. Grace produced rejoicing and thankfulness to God. Okay? Lockdown, quarantine. Pero karamihan ng rep ng miyembro walang nang ilagay. Yung mga tubig nasa labas. Totoo, hindi ba? Okay, anong nasa mga rep mo? Yung baka mapanis. Nung panahon wala kang lockdown, nung walang lockdown, bihira kayo magka-prutas. Ngayon, marami kayong prutas. Parang Pasko pa rin, di ba? Oh, you see, yung grace of God. Alright? Sa kabila ng lockdown, meron kang kagalakan. Sa kabila ng lockdown,
Marami kang naipagpapasalamat sa Panginoon. Yun yung grace of God. At lahat ng iyang tawang gawa ng ating Panginoon. Thirdly, 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to number 2. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, and beyond their power they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we should receive the gift and take upon them the fellowship of the ministering to the saints. You see, sila rin ay napakahusay na larawan ng grace of God. Mahirap na church, mahihirap ang mga miyembro, pero meron silang joy sa Panginoon. Okay, sa kabilang deep poverty. At higit sa lahat, by the grace of God, they are very willing na maghandog, magkaloob para sa Panginoon. Alright, kaya nga, ikalawang bagay, grace produce what? Okay? Yes, grace, thirdly, grace creates a desire to give to God. Grace creates a desire to give to God. Kita niyo yun? Okay, yung biyaya ng Diyos ang nag-udyok sa kanila. Dito po sa Church ng Macedonia, to give joyfully and generously in support of Apostle Paul's ministry. Alam niyo, maraming churches pinuntahan ni Pablo, sinulatan niya, magbigay kayo, maghandog kayo, makapadala ako sa Jerusalem Church. Pero itong Church ng Macedonia, hindi niya hiningan. Hindi niya sinulatan. Anong dahilan ulit? Sapagkat alam ni Pablo that they are in what? That they are in deep poverty. Alright? Pero bakit sa kabila ng lahat, sila mismo ang nag-alok kay Pablo, Pablo, magpapadala kami ng tulong. Pablo, tanggapin mo na ito. Bakit nila nagawa yun? Yun yung biyaya ng Diyos. Grace creates a desire to give to God. At si Pablo, ayon sa Philippians 4, verse 15 to 18, ay nakatanggap ng pinansyal na tulong ng higit pa sa nagawa ng iba. At itong tulong nito ay galing dito sa Macedonian churches. Kabilang itong Philippians church. Philippians chapter 4, verse 15 to 18. Yan yung po yung testimony ni Pablo tungkol dito po sa Macedonian churches na ito. Now, ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving. Kayo lang. Even in Thessalonica, nagpadala kayo, hindi once, okay, bagkus twice, para sa mga pangangailangan ko. Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Nakita ni Pablo yung bunga ng salita ng Diyos sa mga taong ito. Nakita ni Pablo yung bunga ng kanyang pagpapagal sa kanila. In verse number 80, sabi ni Pablo, but I have all. Kita nyo? But I have what? All. And what? Abound. Sagana ako ngayon. I am full, having received of Epaphroditus the thing which were sent from you, an odor of sweet
smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Kaya si Pablo hindi nagutom, hindi naghirap. Bakit si Pablo nakadama ng kasaganaan dahil sa biyaya ng Diyos sa Macedonian churches na madalas nag-aalok at nagpapadala ng tulong pinansyal sa kanila. Bakit nagawa nila yon? Yun yung grace of God. Yun yung grace of God. Alam nyo, maraming mga churches talagang nag-akala na sila po'y talagang magkukulang, kakapusin at maghihirap. Dahil dito po sa COVID-19 ito. Pero salamat, gaya ng ating church, ang Calvary, hindi. Bagkus, ang mga member natin ay naghahatid, nagpapadala ng kanilang mga tithes and offering dito at sa bahay ng pastor at ibang mga leaders. Ano nangyari yun? Yun yung grace of God. Meron silang desire. Meron silang desire to give to God. Yes, grace creates a desire to give to God. Nung nagplano tayo na magpapadala tayo ng mga relief goods sa mga member natin na alam natin nangangailangan, at nagpadala ako ng mensahe na yun ang plano ko, maaaring walang isa mang member ay sabihin, kami nga nangangailangan. No, bagkus most din ng ating miyembro talaga ay nagpadala ng tulong pinansyal para makapamili tayo. At may mga member tayo na ang totoo lang, nakalista sila sa inaakala nating nangangailangan. Pero yung mga membrong yun, ang nagsabing, huwag na lang kami, meron kami, sobra-sobra pa. Sa iba na lang. Isipin nyo, yun yung grace of God. Alright? Hanggang sa bandang huli, meron pa mga member pastor. Sabihin nila kung kailan ulit, makapadala ulit ako. Isipin niyo po yan. No, hindi tayo mayaman. Diba? Hindi tayo mayaman. Yun yung grace of God. May desire sa pusong magkaloob. Amen? Grace creates a desire to give to God. Okay? Kaya how to know? How do we know if we are growing in grace? Okay? How do we know? Okay, tanongin mo sarili mo. Yung number one, ikaw yung bang tiwala mo sa Diyos, lumalago? Pangalawa, ikaw ba'y nagagalak at lagi nagpapasalamat sa Panginoon? Pangatlo, meron ka bang desire to give? Kung nasa iyo yan, salamat sa Lord. Diba? Sa Diyos pa rin ang papuri. Alright? Ikaapat, Titus chapter 2, 11 to 12. Titus chapter 2, 11 to 12. For the grace of God, kita niyo po yun? For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Number 12, teaching us. Sino nagtuturo sa atin? Yung grace of God. Yung grace of God, nagtuturo sa atin to deny what? Ungodliness, worldly lust, ano pa? That tinuturuan tayo to live soberly, righteously, godly in this present world. Yan yung ginagawa ng grace of God. So ikaapat pang uli, grace of God teach us what? To deny ungodliness. Kaya kapag talagang genuine, totoo ang salvation, madali mo siyang turuan. Hindi na dapat yan. Madali mo siyang turuan. Kasi yung grace of God ang nagtuturo. Okay? Huwag mo nang gawin yan. Iwasan mo na yan. You see? Yes. Grace of God teach us to deny ungodliness. Ayoko na yan. Yun.
Alright? At tuturuan ka pa rin na umuhay ka na bilang isang seryosong Kristiyano na mayroong pagpipigil sa kanyang sarili. Di ba sabi nga natin last Sunday, di ba? Ang mga tao kapag talaga hindi saved, hindi mo kayang kontrolin. Di ba? Gagawa ng paraan para makapagsugal. Magpupuslit ng alak para makapaglasing. Di ba? Pupunta kahit sa sementeryo para lamang maidaas yung sugal nila. Okay, naturally na yun. Doon tayo hinango ng Panginoon. And by the grace of God, nasasabi natin, I am what I am. Grace teach us to deny ungodliness and to live soberly, godly in this present evil world. Naniniwala ako. Hindi ko ganun in-announce eh. Pero kung sabihin natin sa mga miyembro natin ng karamihan, pwede na magpunta. Baka puno tayo ngayon. Di ba? Puno tayo ngayon. Alright. Bakit? Yun ang ginagawa ng grace of God. Alright? Tinuturuan tayo hindi lamang lumayo sa kasalanan, kundi tinuturuan tayo na to go to the Lord in prayer, to look in His Word, and to look and to delight sa church ng Panginoon. Kahit sa gitna ng pandemic, nakakasamba pa rin tayo. Kaya ngayong umaga, if you wonder, ako nga ba'y lumalago sa biyaya ng Diyos? Ako nga ba'y lumalago sa biyayang ito? Ito yung question. Ito yung apat na katanungan. At kung, sabi ko na, if the answer, kung ang yung sagot ay yes, yes, nakikita ko ito sa akin, na anong gagawin mo? Rejoice in God. Sabagat maliwanag, ang Diyos ay gumagawa sa buhay mo. And then magpatuloy ka. Pero kung ang sagot mo ay no, o hindi ka sigurado, ituloy yung pagkakataon upang ikaw ay lumapit sa Diyos, humingi ka ng tulong at sabihin, Lord, gusto kong lumago. Gusto kong lumago. But gatin naman yun, to grow in grace takes time. It takes time. It takes time. Kaya ang ginamit sa salita ay but grow. Hindi agad mataas, kundi uti-uting tumataas. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Alright? At hindi po ito humihinto. Ang paglago ay walang tigil hanggang umuwi na tayo sa tahanan ng Panginoon. Okay, kaya sana nga, and I'm hoping na itong naganap na ito na quarantine ay nagsilbing kasangkapan pa rin ng Diyos upang ikaw at ako ay lumago at maging mga responsableng mananampalataya. At nakita natin kung ano nga ba ang pinakamahalaga sa buhay ng tao. Ano ba ang pinakamahalaga? Nakita natin, hindi pala yung material. Di ba? Kundi ang pinakamahalaga pala, meron kang relasyon sa Panginoon Diyos. Alright? Savior mo siya, anak ka niya. Pastor mo siya, tupakan niya. Siya ang provider mo, protector mo, deliverer mo. At ang kanyang hangad nga, grow in grace. Tayo natin tumayo at manalangin. Dakilang Diyos ngayong umaga, salamat po sa iyong salita namin pinag-usapan. Salamat po, Panginoon, sa mga nagdaang araw, buwan, Lord, doon namin nakita ang kapangyarihan at ang biyaya mo. Doon namin nakita, Lord, na hindi mo kami pinababayaan, pinagmamalasakitan mo kami. Doon namin nakita, Lord, yung sagana mong probisyon, pagkain, lakas,
kalusugan at pag-iingat. Lord, salamat sa iyo sa lahat ng ito. May mga miyembro kami, Lord, na kailangan. But Lord, naroon ka na siyang nag-provide. May mga miyembro kami, Lord, na halos ay napahamak. But Lord, naroon ka. Sinagip mo sila. At ngayon, Panginoon, I pray na itong mga pangyayaring ito ay huwag naming kakalimutan. Bakos ito po yung maging aming panghawakan na hindi ka po magbabago po sa amin. Salamat po sa iyong kabutihan, dakilang Diyos. Ito'y aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Alright. Tayo po yung magkalob sa Panginoon. Okay, Brother Tom, pag-priming ating offering. Gaya ng sabi ko kasi ngayon, maming 2 o'clock po, ay meron po ulit tayo rito maming 2 o'clock. Pero yung mga lesson po, pinadala ko na rin para doon sa hindi talaga makakapunta, tuloy ang kanila pong family worship. Okay? Sa Lumban ay hindi pa rin para tayo pwedeng pumasok. Ayaw pa rin meron papasok doon. Kaya meron din sila doon. Pero ganun pa man, sila yata malayo na rin makakilos. Kaya sabi ko, yung mga malalayong miyembro, may 2 area tayo doon, yung pong Sanchez family, tsaka yung Albay, Brother Jason. Doon po sila, doon hati yung ating grupo po doon. Continuous po yung kanila doon. Okay? And of course, patuloy yung mag-pray si Brother Ansel, nabalian siya ng kanyang paa. Kaya sabi ko, at kahapon pala ay hindi rin pala siya talaga pwede madala rito. Ayaw ka lang tumanggap dito atin. San Pablo rin, parang hindi pa rin. Kaya sabi ko, Brother Ansel, mukhang sa Subic ka dadalhin o sa Tarlac. Oo. Okay, kasi, ay ko, Ansel, baka, ayaw din po pala San Pablo, kailangan pa po na clearance ng PHO. Ano yun? Kaya di mo naman, baka sa Tarlac ka dalhin. Okay, sisimentohan lang yung paan niya. At salamat naman, talagang sasagutin pala nung nabangga niya. Pagpapalagay niyo po, nasa na po, simento na po yung kanyang paa at sinamira po sa kanya. Alright. Okay, of course, kahapon, birthday si Brother Lawrence at anniversary din ni Ningning at ni June. Kahapon po yan. Okay. Sige po, tayo po yung magawakan sa panlangin at pagpapalagay niyo si Ansel, po. Tsaka siyempre si Joy B. ata nakauwi na, Wala. Nakauwi na po yan. Nakauwi na. Sabi niya kasi, makauwi na siya. Okay, sige, Brother Boyd, si Boyd ang magawa ka sa ating panalangin at see you mamaya pong 2 o'clock.